bakit ganito ang nararamdaman natin ngayon. Bakit ganito kahirap ang ating bansa. Wala isa man sa kanila ang magpapaliwanag sa inyo kung bakit nagkaganito ang buhay natin. At yung team na yon, gusto nila matanggal ang Vice President. Gusto nyo ba matanggal ang Vice President? Pero tatanggalin nila kapag sila po ay mas maraming nakuhang boto kesa sa amin. Tandaan po ninyo, isasabihin namin sa gabing ito, talagang tatanggalin nila ang Vice President. Isa lang paraan para mapigilan natin ang kanilang binabalak. Huwag ninyo silang iboto. Yung team na yun, ayaw na nilang makauwi si Tatay Digong dito sa ating bansa. Gusto nyo ba yun? Mahina. Gusto nyo ba yun? Pero sila gusto nila yun. Pero mayroong isang team pipigilan yung kanilang kagustuhan, PDP Laban. Ang PDP Laban lamang po ang magtatama sa maraming mali na nangyayari sa ating bansa. Nagkakawatak-watak na naman po tayo bilang isang Pilipino. Kawawa ang bansa natin. Walang isang bansa na susulong kapag ka ang mamamayan ay watak-watak. Yun ang gusto nilang mangyari. Bakit mo tatanggalin ang Vice President wala sang kasalanan? Bakit mo dadakpin yung dating Pangulo wala sang kasalanan? Dahil ba mayroong namatay? Palagay na natin may namatay niya na marami. Dahil ba doon kahatulan ang dating Pangulo at dadalhin pa sa ibang bansa? Bakit? Wala ba tayong hostisa sa ating bansa? Meron. Bakit mo hahatulan yung programa na ginawa ng dating Pangulo ng Republika sa base sa bilang ng namatay? Bakit hindi mo hatulan ng isang programa na ginawa base sa maraming buhay na kanyang naisalba? Sa maraming pamilya na kanyang nadepensahan? Maraming namatay, okay lang yun. Bakit? Sapagkat yung mga napatay ay hindi naman gagawa ng mabuti. Sila'y nagbebenta ng droga. Sila ang gumagawa ng droga. Silang nagkakalat ng droga. Ang sabi ng Pangulong Digong, hindi ko papayagan ito sapagkat masisira ang pagkatao ng isang mamamayan. Masisira ang pamilya. Masisira ang lipunan. Bilang Pangulo, pananagutan niya na depensahan, proteksyonan ang kapakanan ng lahat ng Pilipino. Yun ang kanyang ginawa. At marami po ang nakinabang doon. Doon mo dapat hatulan ang programa sa bilang ng milyon-milyon na nakinabang sa programa sa ilalim ng War on Drugs ni Pangulong Duterte. Ilalim ng War on Drugs ni Pangulong Duterte. Hindi dahil sa mayroong namatay, talagang may mamamatay sapagkat mga kriminal ang kanyang kinilabanan. Lalaban at lalaban sila sapagkat hindi naman sila gumagawa ng mabuti. Ngayon, papayag ba kayo na hatulan siya? Nandun siya mag-isa ngayon. Nandun siya mag-isa. Hahatulan siya ng hukuman na hindi kinakilala ng ating bansa. Papayag ba kayo? Pero sila payag. Tingnan nyo ngayon. Tingnan nyo yung team na yon. Hindi sila kumikibo. Wala silang paliwanag. Parang walang nangyari para sa kanila. Pero sa lahat ng dako, sa lahat ng lugar na puntahan namin, nalulungkot ang napakaraming Pilipino. Merong galit sa dibdib sa nangyari sa kapwa Pilipino na naging dating Pangulo ng ating bansa. Bakit po yung ibang mga inisyuhan ng warrant of arrest? Mga leader ng ibang bansa, nauna pang inisyuhan ng warrant of arrest ng ICC. Bakit hindi na-aresto? Nauna pa yung mga yon kesa kay Pangulong Duterte. Bakit sila po ay
ay hindi inaresto dahil walang isamang mamamayan ng mga bansa nila ang nagkanulo sa kanilang leader. Dito lamang nangyari, kadugo, kapwa Pilipino, naging pangulo ng bansa, walang kasalanan, ipinagkanulo ng sariling kadugo. Dito lamang nangyari. Papayagan nyo ba yan? Talagang hindi natin papayagan. Hindi po natin papayagan. Kailangan lamang po tulungan ninyo PDP Laban. PDP Laban ang gagawa lang ng paraan para po pigilan ang lahat ng kanilang binabalak. Hindi po pwedeng matanggal ang Vice President dahil wala siyang kasalanan. Hindi pwedeng hindi umuwi ang ating Pangulo dito sa bansang ito dahil wala siyang kasalanan. Sino po ang gagawa nito? PDP Laban. Nagkakaintindihan po ba tayo? Sa gabing ito, gagawa tayo ng isang kontrata sa pagitan ninyo at ng PDP Laban. Okay lang po ba yun? Kailangan igalang po natin ang ating kasunduan. Kasunduan para sa ating bansa. Para sa katatama ng maraming mali. Para maitama natin ang lahat ng ginawa nila kundi sa ating mamamayan. Ito po ang ating magiging kontrata sa gabing ito. Hindi ko po pinagsisihan ang pagpunta ko ngayong gabi. Napakalayo po ng Zamboanga Sibugay. Ang sabi ng aking isang advisor, Sir, kailangan mo ba pumunta sa Zamboanga Sibugay? Napakalayo niya. Dito lamang sa mga probinsya sa Luzon, milyon-milyon po ang mga butante rito sa Zamboanga Sibugay siguro. O, konti lang. Ano po ang sabi ko? Kahit 10 lang ang makita ko sa Zamboanga Sibugay, pupunta pa rin ako. Ang PDP Laban po kasi, kailangang makausap ang lahat ng Pilipino.